mga bata maglaro nung larong kalsada. Bukod sa maganda sa katawan yun, maganda din sa utak. Hindi katulad ng mga kabataan ngayon, nawawala yung social skills. Eh di ba kababata mo yan, kalaro mo nga tapos ngayon naiinis ka. Huwag kang papasok sa bahay na yan. Gusto mo bang huwag ka nang makalabas ng buhay? Kunin niyo ang bata dahil yung isa sa akin. Nakapagtaka naman. Dati-dati, bait-bait niya, tsaka very sweet. Ano kaya nangyari sa kanya, no? Napunta ka daw sa lumang bahay kagabi. Natakot ka raw? Takot? Duwag? Ba't maduduwag? Sige, papasok ka sa lumang bahay. Tol, bakit? May babae sa bintana? Wala naman eh. Alam mo ba, Dulce, noong isang araw, sinungitan na ko niya aso na yan. Hindi ko maintindihan bakit niya ako sinusungitan. Kahit nga ako nagtataka sa babae yun. Lagi may sa ganyan dati, di ba? Kaya bait-bait. Hindi ko maintindihan talaga. Pinagdadaan. Oh, Jessie! Jessie! Bakit, Jessie? Si Ivan po bigla na lang po natumba. Ano? Mari, pagkahawak ka. Sige. Saan? Ivan? Ano nangyari sa kapatid mo, anak? Ang taas ang nagdang kapatid mo. May babaeng matandang nakatingin sa atin. Nagsasabi ako ng totoo. Sus! Alam mo, Benji, style mo bulok eh. Nananakot ka lang. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. May babaeng matandang nakadungaw sa atin. Naku, Benji, sabihin mo lang kung ayaw mong pumasok. Oo nga. Dami mong satsat. Duwag rin naman pala to si Benji eh. Di ako diwag, no? Papasok ako. Ano nangyari? Naglalako lang po kami kanina, tapos bigla po siyang natumba. Ganun po. Mare, kailangan ko dalhin sa ospital si Ivan. Pwede bang ikaw na muna bahala sa anak ni Maring Gina? Sige. Anak, problema. Sige, anak ko na may wallet ni nanay sa kwarto. Dali. Opo. Tricycle! Tricycle! Baka maaari tricycle para kay Dulce. Bilisan ninyo! Ako, Mare, bigla na lang inamatay. Sabi ni Jessie, hindi ko alam kung nangyari. Basta bigla na lang siya bumagsak. Tricycle! Manong! Jessie! Ano ba malay ko? Ay! Jessie, hanapin mo ang kuya mo, ha? Tapos sabihin mo sumunod agad sa ospital. Tawagan ng tatay, ha? Dalian mo. Opo, Nay, opo. Sige. Anong tara na? Ingat kayo, Nay! Ang inaantay mo dyan, pasok na! Kuya, parang kinakabahan ako ah. Lucy, huwag ka mag-alala. Nandito naman ako, hindi kita pababayaan. Anong ginagawa nyo yan? Hindi niyo ba alam na delikado sa bahay na to? Ha? Kuya Benji! Kuya Benji! Oh, Arko, hi, hello! Nasaan si Kuya Benji? Nakita mo ba? umalis yata sila ni ate. Saan sila pumunta? Sa may lumang bahay yata. Pwede mo ba akong samahan doon, please? Hindi. Please. Ayoko, natatakot na ako dun eh. Please. Tatang, ano ba pakialam mo? Ha? Paano bakit ba? Diyan, huwag mo na kasing patulan! Sige na! Magsiuwi na kayo! Uwi! Kuya, halika na nga, umuwi na tayo. Ay, sorry. Ay! Pasaway! Hoy! Ikaw! Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Alis! Uwi! Habang naririto ako, walang makakapasok na tao dyan! Marcel, talaga yung matanda na yun. Ikaw,
Buti nga yun, natatakot din naman ako dun sa lumang bahay na yun eh. Kuya Benji! Oh, Kuya Benji! Si Ivan po. Nahimatay, tinakbo po ni nanay sa ospital. Sabi po ni nanay, sumunod ka daw po doon. Halika ano? na! Halika na! Tay! Ano nangyari? Si Ivan po, ang taas po ng lagnat. Kaya po tinakbo po dito ni nanay sa ospital. Tay. Sabi ng Dr. Dengue raw, kailangan masalina ng dugo si Ivan. Oh, sige, mapapakuha ko ng dugo. Ako rin, Mari. Kasi natakot ako sa karayo. Sigurado kayo? Ako rin, Tay. Halika sabihin. O sige, sabihin na natin sa doktor. Halika na. Bakit po ako hindi po pwede magpakuha ng dugo? Jessie, hindi pwede kunan ng dugo ang mga bata. Gusto ko lang naman po kasi sana Tay, gubalig na po agad siya. sabi doon, ano kulang daw tayo sa dugo. Kailangan pa natin maghanap ng dugo. Pare, pasensya na. Medyo mataas pa lang presyon ng dugo ko. Hindi ako pwede mag-donate. Punta muna akong blood bank. Para pa akong dugo. Sama ako rin. Ingat kayo, Tay. Para mag-iingat kayo, ha? Ingat po. Sige, Nay. Sige. Ay, si Tatay. Tay, kamusta yung lakad niyo? Nagkakaubusan ng dugo eh. May outbreak doon dengue ngayon. Mare, kung saan-saang blood bank na nga kami nakarating. Paano gagawin natin? Kailangan pa ni Ivan ng dugo. Hindi ko alam. Ay, kasama ko po mga kapitbahay natin. Reden! Gusto ang bata. Mare, kailangan daw ng dugo ni Ivan. Kami, pwede niyo kami kuhaan ng dugo. Ako, marami akong dugo sa katawan! Dulce, sino ba ba magtutulungan kung di tayong mga magkakapit-bahay, di ba? Salamat sa inyong lahat. Oh! Ano bang inaantay natin? Magpadugo na tayo! Doon tayo. Tara, tara. Sa labas, sa labas mo. Meron po yan, Nay, no? Tay. Nagugutom po ako, Nay. Anong gusto mo kainin? Tama-tama, may binili kami mansanas. Ito, ito. Gusto mo ng sopas? Ako na lang po pabala. Hindi ko na. Okay ka lang ba? Pwede na tayo maglaro pag uwi ng bahay. Smell mo mo dyan mo. Maglalaro na tayo na. Pag malakas ka na, maglalaro na kayo ng ate mo, ha? Pag uwi natin sa bahay. Kaya mo siya. Subo mo, kapatid mo. Oh, Peter, isa. Tapos ko din kumain. Maring Grace! Tiring! Maraming salamat nga pala sa tulong niyo, ha? Sus, wala ayon. Alam mo, nung nadihado kami, nung mapagbintangan yung anak ko magnanakaw, sino bang tumulong sa amin? Di ba kayong dalawang mag-asawa? At nung nawalan kami ng kuryente, sino ba naglakad doon para maikabit ulit? Di ba ikaw? Alam mo, Reden, marami kayong natutulungan dito sa atin ni Maring Dulce. Abay, nagbabayad lang naman kami. Matanaw lang kami ng utang na loob. Talagang kung ano yung
tinanim mo, siya ding aanihin mo. Eh, puro kabutihan na itinanim mo dito sa atin eh. Kaya syempre, inaani ninyong mag-asawa, kabutihan din. Tama! Salamat. Bogart! Ano? Basta, ha? Kaya mo na ako. Sige. Ayan. Ingat ka dyan, ah! Sige, salamat. Bogart! Bogart. Salamat po! Saan ka? Pwede ka magaling na. Oo. Magaling na! Salamat sa dasal niyo, ha? Wow! Magaling na nga siya eh! Galing na. Home sweet home! Hi guys, si Coco. Wala, umalis. Ha? Si Ivan, kumusta? Oo nga, no. Nagkasakit daw. Nag-worry ako, alam mo ba? Salamat, Chingay pero okay na. Nakalabas na siya ng hospital kahapon. Malaya yata, ang bait mo sa akin ngayon Hindi ako sa'yo mabait. Sa kapatid mo. Naman, di naman mabiro. Che. Sungit mo naman, bes. Ako, sweet, no? Super sweet pa. Hello guys! Good morning! Siya, Lucy, tingnan mo itong bagong dating na phone ko. Ganda, no? Alam mo, sa tingin ko ako palang merong ganito dito eh. Ang ganda. Diba? Oh my gosh. Dane, kunin mo naman ang number ni Benji para textmate kayo. Ay! Sorry. Di ko nga pala alam. Wala ka nga palang cellphone, ano? Sorry talaga. Sorry, ha. Lucy, ayos na ako. Ingat ka, ha? Oh, uy. Ba't naman dumating ka na? Oh, bakit? Bad trip dun sa loob eh. Ano ba nangyayari sa loob? Pero mo, pinagmamayabang niya yung bagong phone niya. Kapag ako nainis, isasalaks ako sa pagmamukha niya yung phone niya eh. Alam mo sinong mayaman? Nako ba? Eh, mayaman naman talaga si Nadines. Pero teka, Tol, ha? Eh, di bang mayaman din kayo? Hindi ah. Anong hindi? Yung lolo mo. Yung lolo mo mayaman, di ba? Nay? Hindi ba makikipagbati si tatay kay lolo? Ito naman na tanong yan. Wala lang, curious lang ako. Kasi nung pinanganak ako, hindi ko pa siya nakikita eh. Ano ka ba, anak? Eh, may lolo ka naman sa side ko. Kita mo nga pinatira tayo dito sa bahay nila, oh. Siyempre, Nay, iba pa rin yung dalawang lolo. Alam mo, anak, malabo pa mangyari yun eh. Kasi hindi pa magkaayos ang Lolo Duarte mo tsaka ang itay mo dahil nga ako ang pinili niya. Kasi ang gusto ng lolo mo ang mapangasawa ng tatay mo yung anak ng kaibigan niyang mayaman. Pero kita mo naman, nanay mo ang nagwagi, di ba? Eh, paano na lang? Tsaka, isipin yan. Sige. Alam mo, Benji, dadating din yung tamang panahon na magkakaayos yung dalawang yun. Hindi natin magagawa dun kasi nga pareho silang ma-pride. Huwag mo nang isipin dahil makikilala mo rin ang Lolo Duarte mo. Okay? O sige, ganito na lang. Pakainin mo yung kapatid mo, ha? Tapos, pagkapakain mo sa kanya, magdilig ka sa garden.
Iwasan natin ang stagnant water para hindi mangitlog yung mga lamok kasi delikado. Mamaya magkasakit yung mga kapitbahay natin, mga batang naglalaro, di ba? Sige po. Sige, teka, kukuha lang ako ng kutsara. Hawakan mo muna ito. Init! Pare, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho natin? Ay, naku, kaysa naman nakatunga nga lang tayo sa bahay. Pare, ikaw, iba ka. Mayaman ka. Ewan ko ba kung bakit nagtsatsaga ka sa ganitong buhay. Alam mo namang galit sa akin ng papa. Eh di, kausapin mo siya. Tapos hawakan mo yung negosyo nyo. Kunin mo kong assistant. Gusto mo isama mo pa ako eh. Akong kakausap sa kanya para magkaayos kayo. Magaling ako dyan. Sa amin nga, pag may nag-aaway na lasing, ako nag-aayos. Kahit mag-asawa, ako nag-aayos. Nasaan ka na? Nasaan ka na, anak? Tito, umiiyak na naman kayo. Nasaan? Naalala ko lang yung anak ko. Nasaan na kaya si Reden? Hindi ho ba tinakwil niyo na siya at pinalayas? Pinagsisihan ko na yun. Matagal na. Ngayon gusto ko na siyang bumalik. Gusto ko siyang makita. Pati asawa niya, pati mga anak niya, mga apo ko. Gusto ko magsama-sama uli kami. Gusto kong bumalik na siya. Huwag ko kayo mag-alala. Magkikita rin kayo. Magkakabati rin kayo. Kailan ba? Malapit na akong mamatay? Kailangan makita ko na siya ngayon para magsama-sama uli kami. Ako, Celia, nakikiusap ako sa'yo. Hanapin mo si Reden. Please. Parang amo mo na. Hanapin mo ang anak ko. Sige po, Tito. Hahanapin ko si Reden. At pag-aayusin ko kayong dalawa. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Nakaka ng bahay nyo ah. Parang Malacanang. Ito talaga yung bahay ng papa mo? Ang laki ah! Dito ka talaga nakatira dati? Ay, lupit mo. Oo naman, bakit pinatagal nyo pa yung away nyo? Kung ako sa'yo, noong pa nakipagbati na ako. Eh, kahit anong sabihin ng tatay ko, susundin ko. Eh, nung huli kami nag-usap, hindi niya tanggap si Dulce at ang mga anak ko. Eh, malay mo naman, nag-iba yung ihip ng hangin. Hindi ganun ang papa. Tara na, pare. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpunta dito eh. Nandito na tayo, oh. Alis na tayo. Ayun, napindot ko ni doorbell. Ayun, oh. Totoo talaga, kuya. Mayaman tayo. Alam mo, hindi tayo. Si Lolo Duarte, yung tatay ni tatay.
Eh kasi magkaaway sila ni tatay. Sana magkabuti na po sila. Para po, kapag bati na po sila, pwede po akong humingi ng pera. Tapos po, bibili po ako ng bagong libro. Tingnan po kasi ito, luma na. Alam mo, Jessie, yan din yung hiling ko eh. Sana magkabati na si Lolo at saka si tatay. Para naman yumaman tayo. At saka masupal pa lang ko yung kayabangan ng Dane na yan. Pag yumaman na tayo, gusto kong pumunta sa Science Museum. Tapos, isasama ko si Arco. Hello? Hello? Baka wala pa pa dyan. Baka nasa Amerika. Wala eh. Binindot ko na eh. Boss. Ayan, parang may tao na. Sir. Ano yun? Kasama ko si Sir Eden mo, yung anak ng may-ari ng bahay. Gusto ng Sir Eden mo na kausapin yung papa niya. Nandiyan ba si... Sandali lang, Guard? Ma'am. Sino yon? Reden po daw. Anak daw ni Sir Duarte. Hindi naman si Redento eh. Ay, hindi po ako. Hindi, si Reden nandito po. Kasama ko. Ayun, ayun. Reden? Celia. Benji. Benji. Halika. Benji. Halika, Benji. Alam mo kung bakit kadikit ko si Benji? At gustong-gusto ko pumunta sa kanila. Dahil sa tuwing nakikita ko si Mang Reden, naaalala ko sa kanya ang papa. Hindi mo rin natiis yung anak mo, no? Siyempre naman, alam mo naman na ayoko na dedehado yung mga anak ko. Lalo na dun sa day na yun. Ganito yung kainday. Ito, sabi! Ano mo? Oh my God! Ba't hindi natin tsuguin si Tito Duarte? Parang sa ganun, sa atin na mapunta lahat ng negosyo niya. Gusto mong magkasukatan ng tapang? Sige, pasukin mo nga yung lumang bahay. Tayong dalawa na lang pumasok dyan sa lumang bahay. Kung sinong hindi makatagal, duwag.